Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na issue tungkol dito kay Pepe. Ang frog theme meme coin na kinababaliwan ng marami. Kamakailan ay umangat po ang presyo ni Pepe, ngunit ngayon ay may mga sinyalis na baka siya ay bumagsak muli. Lalo pa itong pinapalala ng mga kilos ng mga tinatawag nating mga whales, o ito po yung mga malalaking holders ng coin na tila nagbebenta na ng kanilang mga hawak para mag-take profit. Pero ang tanong, bakit nga ba may posibilidad na bumagsak si Pepe? Ano po ang connection nito sa galaw ng mga whales? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pepe? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Harayan, simulan po natin sa kasalukuyang galaw ni Pepe sa market. Base po sa pinakahuling datos ay si Pepe ay kasalukuyang naglalaro sa pagitan po ng dalawang mahalagang Fibonacci levels. Yan po ang kanyang 50% level na nasa presyong 40 digits 1227 at ang 61.80% level na nasa presyong 40 digits 1470. Itong mga nakaraang linggo, nakita po natin ang bullish breakout ni Pepe mula sa isang triangle pattern na siyang nagdala sa kanya sa bagong high na presyong 40 digits 1550. Ayan, nakikita po natin dito sa chart. Sa madaling salita ay parang sumabog po si Pepe pataas, pero ngayon ay parang nawawala na po siya ng lakas. Nakikita natin ang consolidation o parang paghinga sa presyo sa pagitan po ng dalawang Fibonacci levels. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga technical indicators tungkol dito kay Pepe ngayon? Meron pong dalawang mahalagang bagay na dapat nating malaman. Una ay nagkaroon na po ng tinatawag na golden cross sa pagitan po ng 50-day at saka 200-day EMA or exponential moving averages. Ito ay karaniwang sinyalis po ng trend reversal. Ibig sabihin ay maaring nagsisimula na ang mas matagal na bullish trend. Pero pangalawa, medyo kabaliktaran ang sinasabi ng ibang indicators. Ang MACD or ang moving average convergence divergence ay bumagsak po sa ilalim ng kanyang signal line. Ito ay tinatawag na bearish crossover, isang sinyales na humihina na ang bullish momentum. Kasabay nito ay lumalaki rin ang bearish histograms, kung saan ay nagpapakita na mas malakas na ang bentahan kaysa sa pagbili. Kaya kahit may golden cross, may posibilidad pa rin na bumagsak ang presyo ni Pepe pabalik sa 50% Fibonacci level, kung saan ay katapat nito ang presyong 40 digits 1227. At kung tuluyan po itong humina, posibleng umabot po ito sa 200-day EMA na malapit po sa presyong 40 digits 10. Ngayon is bakit po mahalaga ang galaw ng mga whales sa usaping ito? Ngayon ay ito po ang mas delikadong parte. Ang mga whales o mga malalaking holders ng Pepe ay tila kumikilos na. Ayon po sa on-chain data mula sa Into the Block, umabot po sa 587 ang large transactions nitong nakalipas po na May 23. Ito ang pinakamataas po sa loob ng 7 araw. Sa loob lang ng nitong nakalipas na 24 oras, may 267 whale transactions ang naitala. Lahat ito ay may value na higit po sa $100,000 bawat isa. Kapag ganito karaming malaking galawan ang nangyayari, madalas po itong sinyalis na may nagbebenta na ng malaki. Profit taking ang tawag dyan. At kapag sabay-sabay na nagbebenta ang mga whales, maaaring ito na ang tinatawag na local top o pansamantalang pinakamataas na presyo bago ang pagbagsak. Ganito rin po ang nangyari noong November 2024 rally, kung saan pagkatapos po ng pag-akyat ay biglang nagbagsakan ang presyo ng mga meme coins. Ayan. Ngayon ay paano naman nakakaapekto sa mga ordinaryong crypto investors ang pangyayaring ito? Yan. Bilang mga Pinoy na nag-i-invest o nagtitrade ngayon sa crypto, mahalaga po na maunawaan natin ang ganitong mga galaw. Kung isa ka pong Pepe holder, kailangan mong mag-ingat. Ang pagtaas po ng presyo kamakailan ay maaring tinutulak lang ng hype.
Pero kung maraming whales ang nagbebenta na, baka hindi ito magtagal. Kung hindi ka po alerto, baka malugi ka kung bigla itong bumagsak. Kung trader ka naman, posibleng ito ang oportunidad. Kapag bumagsak ang presyo at bumalik po sa support level, maaaring magandang timing ito para pumasok uli. Ito yung tinatawag nilang buy the dip, kumbaga. Pero kailangan mo pa rin ng tamang analysis at syempre huwag pong basta-basta magpadala sa emosyon. Ngayon is ano naman po ang dapat nating bantayan kung interesado po tayo rito kay Pepe. Una ay bantayan po natin ang kanyang 50% Fibonacci level na nasa presyong 40 digits 1227. Kapag nabasag po kasi ito, malaki ang posibilidad na bumagsak pa ito sa presyong 40 digits 10. Pangalawa ay bantayan na rin natin ang whale activity. Kung patuloy po ang pagbebenta ng mga whales, posibleng hindi pa tapos ang bintahan. Pangatlo ay i-monitor po natin ang MACD at saka ang RSI indicators para makita natin kung lumalakas o humihina ang momentum. At higit po sa lahat ay huwag po natin kalimutan na huwag mag-all-in ng pera natin sa isang coin lamang, lalo na kung meme coin ito. Mas mataas po ang risk sa ganitong klaseng assets. Ngayon is ano po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, si Pepe ay isang nakakatuwang coin na may potensyal sa short-term hype. Pero hindi siya para sa long-term investing kung ang habol mo ay stable at predictable na returns. Ang mga meme coins kagaya niya ay sobrang volatile at pwede pong sumabog pataas o bumagsak ng biglaan. Ang galaw ng mga whales ngayon ay malinaw na sinyales na may gustong mag-cash out. Ibig sabihin, kung hindi ka po mag-iingat, baka ikaw ang matira sa tuktok or peak price habang ang mga naunang bumili ay nagbebenta na. Kaya bilang paalala, lagi po tayong maging disiplinado sa ating trading. Huwag po tayong maging sakim at laging gumawa ng sariling research bago pumasok sa kahit anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.